Unang gabi ni Jace sa Baguio. Lumipat siya roon dahil sa bagong trabaho. Nakakuha siya ng murang room sa isang lumang boarding house malapit sa Leonard Wood Road. Luma ang bahay, malamig kahit tanghali, at kapansin-pansin ang mga sahig na matagal nang hindi nalilinisan. Pero dahil mura, kinuha na niya. Sinabihan siya ng caretaker. "Sir, pag mga past 11 p.m., huwag ka munang lumabas sa hallway. Maingay kasi minsan." Akala ni Jace maingay dahil sa ibang boarders. Pero nung sumapit ang alas 11, doon nagsimula ang kakaiba. Habang nagbabasa siya gamit niyang ang lampara, may narinig siyang yapak sa labas. Mabagal. Mabigat. Parang nakaboots. Tinanong niya ang mga kakilala niyang boarders sa chat. "May naglalakad ba sa labas?" Tanong niya. Wala, sagot ng roommate niya sa chat. "Hindi na kami lumalabas. May curfew din dito." Hindi niya pinansin. Baka naglilinis lang ang caretaker. Kinabukasan, pagbaba niya para magkape, nandoon ang caretaker. "Sir, narinig mo?" Tanong nito. "O kayo ba yun kagabi?" Umiling ang matanda. "Hindi ako naglalakad paggabi. Matagal nang bawal dito." Hindi na nagtanong si Jace. Ayaw niyang isipin kung bakit bawal. Ikatlong gabi mas lumala. Patay ang ilaw sa hallway, pero mula sa ilalim ng pinto niya, may nakikita siyang gumagalaw na anino, yung tipong naglalakad papunta at pabalik. Parang nagbabantay. Parang may hinihintay. Maya-maya may kumatok. Isang beses lang. Hindi siya gumalaw. Hindi huminga. Pangalawa. Bago pa mangyari ang pangatlo, biglang tumigil ang katok. Sumunod ay katahimikan. Malamig na malamig. Pero iba. May kilabot. Sinilip niya ang peephole. Walang tao. Pero may isang bagay na hindi niya malilimutan, umaandar ang motion sensor light sa hallway kahit walang nakikita. Kinabukasan, kinausap niya ang kapitbahay niyang si Ate Len, matagal ng boarder doon. "Sana hindi mo sinisilip pag may kumakatok," sabi nito, seryoso. "Bakit?" tanong ni Jace. "Dahil dati, may nag-suicide sa hallway na yan. Security guard. Iniwan daw siya ng asawa bago magpakamatay palakad-lakad dyan." Pinakita nito ang luma at faded na picture sa phone. Isang guard na nakaboots. Tumindig ang balahibo ni Jace, iyon ang eksaktong tunog na naririnig niya gabi-gabi. Tahimik siya, dagdag ni Ate Len, "Basta. Huwag mo lang siyang papasukin." "Paano ko siya papasukin?" "Huwag kang sasagot kapag kumatok." Nagbago ang lahat ng sumunod na gabi. Tahimik. Walang naglalakad sa hallway. Pero biglang tatlong malalaking katok, mas malakas kaysa dati. Hindi gumalaw si Jace. Pero ang pinakakinilabutan niya. May boses mula sa labas, pabulong. "Sir, check ko lang po yung kwarto nyo." Saglit lang. Boses ng caretaker. Pero nang tignan niya ang orasan, nanlamig siya. 10:45 p.m. At ang caretaker, kanina pa umuwing Bulacan dahil weekend.